Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na nako, shocking to. DP Sara nagsalita na, speaker papalitan na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nako, ito, Romualdez magli-leave, Boji D, posibleng pumalit na speaker. Nako po. Sa gitna ng mga balitang posibleng magbago ang liderato ng Kamara sa Kamara de Representantes, lumutang umano ang pangalan ni Deputy Speaker Faustino Boji D. III ng Isabela bilang kapalit kung sakaling mag-leave si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Diba? Sana hindi lang mag-leave to. Sana hindi po leave lang. Sana tuluyan na mag-resign ito. Diba? Marami po ang natutuwang mga kababayan natin sa balitang ito. Sabi po dito, baka, travel ban, travel ban, please. Iban po ang itong si speaker. Baka kasi lumayas no? Isara nyo na yung Congress, puro pagnanakaw na lang ang ginagawa nyo. Nako. Bantayan yan, huwag palabasin ng bansa. Pag nakaalis yan, kasabwat si BBM bangag dyan, protektahan kaya dapat si BBM bumaba na yan. Walang kwenta ginagawang tanga mga tao. Ay nako. BBM utak ng lahat ng yan. Magkakalakas ng loob ba yan kung walang tulong o basbas ng presidente? Oo nga no? Imagine may kaso pa si Romualdez sa USA. Ukada bribery, hindi na ibabalita dito sa Pinas. Saldico pinatakas na. Nako. Silang dalawa ngayon ang nag-isip paano makakalusot. PI nyo talaga. Kung walang makakatulong, kung walang makukulong, na big time baliwala lahat ng hearing nyo. Inuubos nyo lang lalo pondo ng bayan, mga hayop. Nako. O kayo mga kababayan, natutuwa ba kayo dito sa pag-leave? No? O magli-leave na daw si Romualdez. Sana hindi lang mag-leave, mag-resign na lang dire-dire. Sana dire-diretso na po yung pag-leave niya, no, mga kababayan, para maging masaya naman po ang mga Pilipino. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? At eto, Vice President Sara Duterte, nako, nagsalita na. Marcos Jr. hindi alam kung ano ang gagawin. Eto mga karibin natin, pakinggan po natin to. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre hindi na, di ba? So anong nangyari sa budget natin? Narakitiring din yung budget natin. Tapos, siyempre sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon? Anong truth commission? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung
ng budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Di ba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo at sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talaga kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga budget? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Nothing less na. Nako, hindi na too late. Nako po talaga. Ano nangyayari sa bansa natin mga kababayan? Dahil ito, kanino mo ba isisisi lahat ng to? Diba? Sa presidente, syempre. Kung i-throwback nga natin nung mga panahon ng war on illegal drugs, diba? Kanina ninyo sinisisi, kayong mga naninisi kaya kung bakit nagkaganon ng ang Pilipinas. Diba si Pangulong Duterte pong sinisisi ninyo? Ngayon, kanino ninyo isisisi? Na nagkakaganito? Talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Di siyempre sa presidente rin. Common sense, di ba? Kumbaga, na back to you lang kayo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin to mga karibyo natin. Itong kapwa pastor ni Congressman Abante naglabas ng saloobin. Aba, eto, pakinggan po natin to mga kababayan sa iyo, Pastor Benny Abante. Hindi ba dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi pa doon sa ating asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 miyembro na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplina? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja kay Duel. Nang sa akin yan ng 1 taon sa seminaryo. Bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, kinigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo. Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahilan sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito. Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya pinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Pagamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhin na Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga-Santa Ana. Pero, hindi po kayang sikmurain kung paano ka manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging. So yan mga kababayan, alam nyo na. Hindi na nga sa bagay, na parang hindi naman pastor eh. Ayun kasi dapat kung pastor ka na lang. 'Di ba? Kung congressman ka na lang. Para isa lang, no?
Kasi pag pinagsabay mo yan, sasabog ang ulo mo. Tulad ni Abante, di ba? O, ano pong masasabi nyo dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan, ito po ang title nito. Mula po sa Pinas News Insider. Bumaliktad lahat sa kamera sa malaking pasabog ni VP Sara at timbog si Rene Ko. Neres baka ni Marcoleta. Ito mga kababayan. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kapapasok lang na balita. Vice President Sara Duterte matapang at mag-isang hinarap ang mga kongresista sa mababang kapulungan ng Kongreso sa ikinasang Committee on Appropriation of the Office of the Vice President ngayong araw, September 16, 2025 ay tila matapang at isa-isang sinagot ng Vice President Sara Duterte at tila sinampal ng katotohanan at binasag ang mga script ng aso di umano ni Tambaloslos at tila napahiya sa harap mismo ng ikinasang pagdinig ng Kongreso. Binigyang din linaw ang tila kumakalap na balita na no-show daw si Vice President Sara Duterte sa nakaraang pagdinig noong Biyernes na tila agad namang ipinakala ng ilang bayarang media. Narito't panoorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang full video, ang tila mainit na sagutan ng Vice President Sara Duterte at mag-isang hinarap ang mga di umano'y aso ni Tambaloslos at tila nasampal ng katotohanan at kahiyan sa ikinasang budget deliberation for 2026 ng Office of the Vice President. Sabay-sabay nating panoorin kung paano isa-isang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang tila banat ng mga aso di umano ni Tambaloslos at kung papaano ito natapos na umani ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. Narito't panoorin natin ang full video. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January. Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ng mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement and lahat po ng mga documents na yun ay hindi po siya nakukuha ng isa o dalawang araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-isang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit.
Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa notice of disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisallaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to know na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. No? Okay, so next question na po. No? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Kindly wind up your... Opo. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinabit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. So hanggang ngayon mga kababayan, nasa confidential fund pa rin, no? Nasa confidential intelligence fund pa rin ang Makabayan Black. Nako, sige, dyan na lang kayo, no? Huwag na kayong mag-move on dyan. Ha? Nasa impeachment na nga yan, di ba? Sabi ni BP Sara. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon, patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.